Good day, viewers, and welcome again to Legal Lounge with Attorney Bueno and Erica Guevara. And welcome po to our 5th episode! Yan, Yay! episode na Pang tayo 5 dito. episode na po namin ni Attorney. So now, Attorney, in our today's episode po, medyo answer lang tayo ng mga katanungan ng ating mga viewers. Okay. So there's this one question, Attorney, no, na medyo namarites nila. So Okay. napansin daw po na ating mga viewers, kasi I also remembered, Attorney, when I was your executive secretary way back 2020, grabe talaga yung pag-push po namin ni Attorney sa mga programs ni Canada, in Australia, New Zealand, di ba, Attorney? So sunod-sunod po yung mga webinars namin about it. So now, Attorney, may nakapansin na viewer natin. Bakit daw hindi na natin masyadong pinopromote si Canada and Australia? Ano po ba ang chismis dito? So actually, hindi natin siya binigyan ng ganong kalaking importansya sa pagpopromote sapagkat alam naman siguro lahat natin na ang Canada ngayon ay nagsasuffer sa isang economic recession. No? Dahil So in layman's term, Attorney, paano ba maintindihan ng viewers natin ang economic recession? medyo bumababa ang kanilang status ng kanilang ekonomiya. At isa sa mga dahilan ay yung excessive imposition of taxes sa real estate. Dahil dito, ng ating mga estudyante at other international students sa Canada ay nag-aalisan, no? Alam mo ba kung bakit? Bakit, Attorney? Kasi nung pagkatapos ng pandemic, di ba? At prior to that, masyadong generous kasi ang gobyerno ng Canada eh. At during the pandemic period, ang lahat ng international students ay binibigyan nila ng ayuda in the form of cash incentives yan at meron pa yung mga food stuff in the amount of $500 Canadian dollars Grabe na monthly. pandemic, buhay na buhay talaga itong mga students natin doon. Alam mo, meron ng isang estudyante natin na nagbibiro sa akin, ang sarap pala dito sa Canada, sir. No? Walang ginagawa, Walang pero ginagawa, may pumapasok na bawas pera. 1,500 to 2,000 Canadian dollars depending on the province. Ay, nakukuha no? nila. Nakukuha nilang ayuda at tapos nga plus the food stuff worth $500. Sino ba naman ang hindi Sobra-sobra matutuwa? na yun, No? Attorney. Sobrang generous Ganun ang nun. gobyerno. Kaya lamang ang naging epekto is that pagkatapos ng pandemic, they realized depleted in funds. Ayun lang. Ayun, so Hindi natansya ng maayos Hindi. ni Canada. what they need to do is yung parliament nila nag-create ng bagong patakaran na kung saan nagtaas ng imposition ng taxes, lalong-lalo na sa real estate tax. So ngayon, ito yung nararamdaman ngayon ng mga tao doon. Oo. Sobrang taas ng tax, Attorney. Oo, nag-domino effect eh. From sa Lahat renta, sa affected. pagkain, sa mga sales, consumption taxes, tumaas lahat. So, siyempre, isa sa mga greatly affected yung mga estudyante natin. So anong ginagawa ngayon ng mga students doon, Attorney? Aba, yung iba, alam mo bang ginagawa dahil sa sobrang mahal ng dorm, ng condo, apartments, yung iba na pepersa bumili ng backpack na tent, no? Na sukbit lang nila dito sa likuran nila. Pagdating ng gabi, ay pupunta sa public park, matutulog doon. Ayun. At yung CR bathroom nakigamit sa public buildings. So medyo Parang homeless sila doon ngayon, Attorney. parang Yung sitwasyon nila. nagmukhang miserable tuloy yung buhay. At yan, hindi maitatanggi dahil lumabas yan sa social media eh. Totoo talagang nangyayari ito. Oo, Hindi dahil lang yan. ito gawa-gawa. Hindi gawa-gawa, hindi marites to Hindi At ito i-search chismis lang. niyan sa social media, no? At miski sa Google, makikita nila na lalong-lalo na yung mga Indians, Chinese na international Marami din doon, students. no, Attorney? Natutulog talaga sa parks at yung iba, they decided to get out of Canada and transfer to USA and other countries in Europe dahil hindi maganda ang kondisyon ng ekonomiya. So right now, Attorney, kung hindi mo ma-recommend si Canada and Australia, do you have any countries in mind po na pwede nating i-recommend sa ating mga viewers? Yeah, Any other options for Yeah, them the po? best option is Germany and Spain. Kay Germany and Spain Oh, tayo. Germany and Spain because as you know, di ba, Germany is in terms of the status of the economy in the whole of Europe, number one in Germany. Napaka-progresibo ng bansa na yan at maganda din ang kanilang programa for international students.
For as long as you will learn the German language, they have scholarships for international students, and the possibility of getting that work permit after your graduation, and the possibility also of getting citizenship in Germany. Kaya nga lang, mas maganda sa Espanya, kasi sa Espanya, it will not take several years. Kasi sa Germany, 5 to 10 years yan for you to become a citizen. In Spain, since we have historical ties, 2 years lang. And then you are already eligible to become a citizen of Spain. So dito naman sa Spain, attorney, kung maisipan ng ating mga viewers na dito na lang pala ako kay Spain dahil medyo problematic ang Canada ngayon, anong program naman yung pwede nilang i-inquire sa atin? Okay, for those who have already obtained the bachelor's degree here in the Philippines, I would recommend getting a master's degree for 1 year lang naman in Spain. And in addition to studying master's degree in Spain, they are allowed to work part-time for 30 hours per week. So para ka na rin nag-work ng full-time. So talagang yung quality of life dito sa Spain, attorney, masabi natin na comfortable and sustainable para sa ating mga future students. No? Maganda ang buhay sa Espanya as compared with the other countries. At saka pag ang Pilipino nagpunta sa Espanya, hindi ka walang homesickness, no? Walang homesickness na mangyayari. Kasi ang kultura is basically the same, di ba? Ulitin ko, dahil sa mga previous vlog natin, paulit-ulit natin sinasabi, sinakop tayo na yan ng almost 330 years. 330 years. So, hindi tayo mahihirapan mag-adjust sa kultura, sa uri ng pamumuhay sa Espanya dahil na-adapt na natin yan, no? At pinakikisamahan tayo ng Espanya dahil of all the countries in the whole world, Filipinos can enjoy the eligibility of becoming a Spanish citizen for only 2 years. So bukod po, attorney, sa mga new students natin, no? Yung mga old students na po ba, mga current students po ngayon na nasa Canada or Australia na medyo nag-iisip-isip na rin po at nakakaramdam nitong economic recession ng Canada, meron pa ba silang any other option na makapunta ng Spain kahit na currently enrolled po sila doon? Sa Canada? Yes. Yeah, for as long as they... FAT po ang pwede nilang i-take? So like for instance, if a student in Canada is currently studying bachelor's degree or even master's degree, pwede naman silang tumawid papuntang Europa, particularly in Spain or Germany, for as long as they would be able to prove that they are financially capable. Kasi number 1 criteria dapat meron kang sariling panggastos, no, na mapapakita mo sa bansang Espanya that you will not become an economic burden once you transfer to Spain from Canada or Australia. So kung hindi pa nakagraduate yung student natin, attorney, sa Canada ngayon, another program na naman ito, mag-i-start siya ng another program in Spain. Depende doon sa programang kinukuha niya sa Espanya kasi may mga evaluation naman yan ng mga... So meron pa rin possibility na ma-credit yung iba niyang napag-aralan, no? Pwedeng ma-credit, no, sa Espanya. Yes. And any scholarships, attorney, na meron sa Spain para sa ating mga students? Yan ang maganda sa Espanya sapagkat if you can show to the Spanish university that you are already fluent in speaking the Spanish language and you have that certificate that you have studied the Spanish language, then you are eligible to secure a slot in a public university and become a scholar. Ang babayaran mo na lamang is 20% of the total tuition fee in every public university. So sobrang laking tulong na nun. 20% kasi sa Canada, if you will take up master's degree, ang range niyan is 25,000 to 35 or even 40,000 Canadian dollar per year. In Spain, kung marunong ka magsalita ng Kastila, ang tuition fee mo magre-range 650 euros grabe, ang to layo. 1,500 maximum yon, no, euros per year. Biruin mo ang layo, from 25 to 45,000 Canadian dollars, biglang baksak ng 650 at the minimum to maximum of 1,500. Sana pala minaraton ko na noon pa, attorney, si Dora, no, The Explorer. Para medyo nakaipon ako ng
Oo. Madali naman pag-aralan ng medyo lapit siya sa language natin, attorney, actually. So, marami tayong salita na ginagamit nila, ginagamit din natin, diba? Magbilang ka lang, 1, 2, 3, 4, that is Spanish language yan eh. At pag kumakain ka, di ba, minsan ang tawag natin dito, cubiertos, di ba? Latito. Tama. Lamesa, di ba? So, lumalabas talaga yung nila sa atin, pagsakop nila sa atin for 333 years, attorney. Pag ikaw naman nagtimpla ng kape, ang tawag nila doon, puswelo. Minsan tinatawag din natin puswelo yan. Pag ikaw nag-aaral, nagsusulat ka sa notebook, English yung notebook. Pero kadalasan, lalo na nung panahon namin, ang tawag namin dyan, kwaderno. Kwaderno talaga. Kastila. So, hindi ka mahihirapan na mag-aral ng Spanish language because almost malaking porsyento ng ginagamit nating lingwahe dito. Kastila, lalo na yung mga taga-Sambuanga. Meron pa rin pala attorney sa Sambuanga, no, na talagang Kastila pa rin ang ginagamit. Ang tawag nila, Chabacano. Di ba? Yung mga Chabacano, yan. Na-preserve pa rin talaga nila doon. No? So, yung mga taga-Sambuanga, yung magagaling mag-Chabacano, pagkakataon nito na pumunta ng Espanya. Baka mabilis sila, no, attorney. Yung basic kasi ng Spanish language, alam na nila. So, kumuha lang sila siguro 3 to 6 months sa Spanish language. Sa mga taga-Sambuanga, para sa inyo pala itong video na ito. Alam mo, kung ako nga ang isang alkalde ng isang bayan dito sa Pilipinas, i-introduce ko itong pagbabalik ng uli natin to. Spanish subjects. Kasi way back in 1987, nung maging presidente si Corazon Aquino, prior to her incumbency, ang Spanish subject is a mandatory subject. No, sa universidad, hindi mo naabutan. Wala kang Spanish, di ba? Wala no. During our time, meron kaming at least 4 subjects, 63 units yan of Spanish subjects. So, 4 subjects, every semester meron kami. Every year meron kami Spanish subject. So, grabe po talaga yung familiarity nyo with Spanish. Familiar. Kaya nga, siyempre, lumipas ang panahon na hindi nagagamit din. Hindi nagagamit. Pero during our time, marunong kami mag-Kastila. And the advantage of that, kung ibabalik ng gobyerno na ang Spanish subject ay magiging mandatory subject, no? In every university, in every college, the opportunity is so great that every Filipino will become eligible for a scholarship in Spain. Imagine 80% cut. Mawawala yung babayaran mo 80%. In a public university, 20%. Pwede mo nang ipangutang yan. Tama. Yung 20%. At malaking ginhawa nun sa mga magulang, attorney. Malaking ginhawa sa magulang. Lagi problema ng mga magulang, lalo na ngayon na nadagdag pa ang K-12, di ba? Ang hirap pagtapusin ng pag-aaral ng mga anak ngayon. Tapos kakuha pa ng kurso sa kolehiyo, ang mahal ng tuition fees sa mga colleges, universities. So kung sana, no, attorney, na mapurso lang itong program na to na mabalik uli yung Spanish language sa academic ng mga estudyante natin. Sobrang laking tulong talaga. Malaking tulong. Ang laki ang impact niya pati sa ating ekonomiya at sa kalidad ng ating edukasyon. Kasi alam mo naman, ang kalidad ng edukasyon sa Espanya napakataas. Considered as one of the highest quality of education. Ang Espanya, biruin mo kung marunong mag-Kastila ang mga Pilipino. Wala kang gagawin kung wala kang mahanap na hanap buhay dito. Instead na mag-domestic helper ka sa Hong Kong, sa Singapore, sa Taiwan, magtrabaho doon, magiging alila ka, pataasin mo yung antas ng edukasyon mo at kumuha ka ng scholarship sa Espanya sapagkat marunong ka mag-Kastila, eligible ka for scholarship. And then after graduation, pwede ka na mag-work ng full-time sa kanila at malaking tulong yan sa ating gobyerno. Kung tayo ay nagsasuffer ng mataas na porsyento ng unemployment rate dito, abay, padala mo yung bata sa Espanya at doon siya ay magkakaroon ng opportunity to work full-time and become a Spanish citizen. Kasi meron tayong tinatawag na dual citizenship. So ano to, attorney? Ano po ba tong dual citizenship na? Kasi ang Espanya, pinapayagan niya ang mga Pilipino na maging Spanish citizen at the same time, Pilipino ka pa din.
mawawala Maririnig yung mo. pagka-Pilipino Hindi, mo. kung talagang loyal ka sa ating bansa. Di ba? Nag-patriotic talaga sa Oo, Pilipinas. so mamimaintain mo yung being a Filipino and a Spanish at the same time. So, anytime pwede kang bumalik dito, Spanish citizen ka na. Eh, kung wala pa rin makuha ang trabaho dito, di bumalik ka sa Balik ka naman Espanya. sa Spain, no? Magiging pangalawang bansa mo, ang Parang Espanya. dalawa Di ba yung ang bahay ganda? mo. Oo. Balik-balik lang. Ang laking tulong. So, kung may nakikinig na congressman at Magandang taga-Commission on Higher Education, plataforma para ibalik sa ating ninyo yung education. pagiging mandatory requirement na ang Spanish subject ay dapat kasama sa curriculum ng ating mga pumapasok sa kolehiyo at universidad. Tama, attorney. Di ba napakaganda? At So, ang sarap pa naman pakinggan pag nagkakastila ka. The second most powerful language in the world is Spanish next to the English language. Biruin mo yan. Pag nag-a-apply ka ng trabaho sa mga Spanish language speaking countries, ang laki ng advantage. tayo English speakers din ng mga Pilipino. Oo, sa buong Asia actually, ang Pilipino before is considered as the number one speaking language nationals. Tama. Dito sa Asia. Pero ngayon parang Bumababa na naman. It's about time na dapat itaas ang ma-reassess kalidad. na talaga ang education system natin. Oo. Oy, Senator Angara, ikaw ang sekretary ng edukasyon. So, Dinirekta na. pwedeng mong sabihin no sa Kongreso, sa iyong mga kasamahan sa Senado na ibalik ang subject na Spanish sa kolehiyo upang magkaroon naman ng option ang ating mga kabataan na pumunta sa ibang bansa bilang isang scholar. Tama. Diba? At kung decided na attorney, ito meron tayong parang estudyante na nakikinig, decided na, nakausap na yung magulang niya, ano ba pwede nilang gawin? Anong requirements na kailangan nilang ihanda? Para makapunta sa Spain, makapag-apply po ng scholarship. Unang-una, dapat matutunan nila yung salitang Kailangan mag-aaral talaga. Pag-aralan mo yung salitang Kastila. At meron tayong mga partners, di ba, sa Madrid. At, marami po. Hindi lang sa Madrid, sa Barcelona, sa Sevilla, sa Valencia, sa Alicante, sa Murcia, you name it. You name it, we have it. Ganun. Yeah. So, number one, mag-aral ng language. Pag natutunan nila yung Spanish language, then they are eligible to go to a university to study MBA or doctorate degree, and at the same time, they are allowed to work 30 hours per week. And that is their pathway to become a citizen of Spain. Pag marunong ka mag-Kastila at nag-stay ka doon for 2 years sa Espanya. Napakaganda ng programa na yan, attorney. No? So, napaka-importante na ibalik yung Spanish subject sa ating bansa, no? At hindi na masyadong magastos para maging estudyante sa Espanya. Hindi kasing gastos talaga to, attorney, kagaya ng sa Canada and Israel. Ang laki kasi ng show money doon, no? Ang laki. Grabe, para medyo nakakalula. Yung iba kailangan talaga magsanda pa ng mga titulo, mga real estate nila, no? May liquid assets ka talaga. Ubus ang pera mo. Pag nagpunta ka sa Australia at dito Canada. makapagtrabaho ka 30 hours, almost normal working hours na to. Dagdagan mo lang ng 2 hours, that is almost equivalent to working full-time. Covered na talaga yung expenses mo doon. Ang Canada, 20 hours per week lang yan. Ang Australia, the same, 20 hours per week na work authority. Tapos ang show money mo, 2 million. Sa Espanya, pag kayo po ay nagpunta, ang show money na kailangan lang, approximately, nasa 700,000 lang. Kayang-kaya. So, kayang-kaya ni Juan de la Cruz na pumunta ng Espanya. Tsaka i-visit nyo rin po yung vlog namin. Meron tayong special vlog about the Golden Visa, di ba, attorney? Yeah, oo. Malay nyo, pasok din kayo doon. Yeah, oo. Maganda rin yung program na yun, attorney ni Spain. Ang kagandahan sa Golden Visa, kung may pambili ka lang ng property sa Espanya, hindi mo naman kailangan mag-aral ng Spanish language kasi that would only give you the opportunity to create a passive income and at the same time, maging citizen ng Espanya.
So, pabalik-balik yan. Dito ka sa Pilipinas, papunta ka ng Espanya. Pagkatapos ng 2 years, pwede ka naman bumalik dito sa Pilipinas pag nakuha mo na yung Spanish citizenship mo. Mura lang naman ng mga bilihin na lupa at bahay sa... Ikaw nga kayang-kayang bumili ng bahay sa Espanya. I-refine ko muna lahat po ng parcel na na-order ko. Baka sakali. Hindi, kasi marami naman tipo ng visa sa Espanya. Parang ikaw ay makabili ng property at maging citizen dyan. Pero yung golden visa kasi, ang minimum niyan is 500,000 euros. Diba? No, equivalent yan is 30 million pesos. Pero kung wala kang ganun kalaking pera na 500,000 euros, pwede ka naman bumili ng properties lower than that. Pero ibang klase na ng visa ang i-recommenda natin sa kanila, hindi na yung golden visa. Pwedeng lucrative visa, pwedeng non-lucrative visa. So, dalawa, no? Lucrative at isang non-lucrative visa. Pwedeng entrepreneur's visa, na kung saan pwede mong gamitin yung mga type of visas na yon na bumili ka ng property lower than 500. Pwedeng 100, pwedeng 200. Entrepreneur's visa, kahit nga 50,000, yung pinag-usapan natin nakaraan. Yun. Revisit nyo na lang po yung vlog namin. Oo, yung dating vlog natin nakaraan. Nandun ang detailed information about the visas in Spain. So, napakaganda. Maraming opportunities na available sa Espanya and even in Germany. Okay. So, that's it, attorney, no? So, sa mga nagtataka kung bakit hindi po namin masyadong promote sa Canada and Australia, nakuha nyo na po yung sagot with Attorney Bueno. And we hope na nakatulong po ang aming discussion ngayon, na may direct kayo or somehow ma-align yung mga current goals nyo ngayon or any plans nyo for the future. And kung gusto nyo po ng mas tumpak pa na kasagutan at more detailed explanation ng process po ng pag-a-apply sa Spain. And if you're interested, huwag po mahihiya na pumunta din sa aming opisina. Uulitin ko lang po na libre po ang aming initial consultation. Di ba, attorney? Yeah, yung initial lang. Yung initial. Huwag po maningil ng mga susunod. Baka sabihin libre tuloy-tuloy. So, ayun, attorney. Maraming salamat po sa inyo. At sana po patuloy niyo lang po subaybayan ang Legal Lounge with Attorney Bueno and Erica Guevara. Don't forget to click like and subscribe to our YouTube channel. So, maraming salamat mga amigos, mga amigas. At inaasahan po namin na patuloy kayong sumabaybay dito sa aming YouTube channel sapagkat marami po kayong matututunan sa programang ito. Salamat po. Maraming salamat. Okay.